Hello. Hello, hello, test. Ay, magandang umaga. Today is 10 a.m. At tayo po ay magkikwentuhan tungkol naman sa isang politiko na sa totoo lang hinahangaan kong babaeng ito na politiko. Siya po ay congresswoman sa District 2 ng Batangas. Siya po ay yung sikat na ngayon na Beatrix Luestro. Siya yung Queen of Prosecutors sa impeachment laban kay Sara Duterte. So, talagang ah bilib ako sa kanyang nakasalansa na kung magtatanong yan. Hinanda niya talaga sarili niya, preparado. At magaling din siya manghuli ng mga tanong. Kaya sa tingin ko ay magaling din siya mag-cross-exam kung mag-cross-exam siya sa loob ng korte. But then, ano kaya itong nahuli siya na namimigay ng ayuda? Ngayon, kung nahuli siya namimigay ng ayuda, that is a point, big point against her. Kasi bilang abogada, alam niya ang batas sa Kongreso. Kapag ikaw ay congressman, alam niya na yan na hindi ka pwede mamigay ng pera, ng ayuda. Ang pwede lang mamigay ng ayuda ay DSWD. Pero bakit kaya? Bakit nahuli siya na namigay ng pera? Well, in fairness to her, baka naman siguro yun ay ah, sarili niyang pera. Pero kahit na kung sarili niyang pera, both buying din yun. Ano ba yun? Para saan ba yung pera na yun? Yun ang sinasabi ko na yan ba ang kinita nila? Binigyan sila ni Martin Romualdez na tig 150 million bawat isa sa kanila na pumirma sa impeachment? Malamang. So, ito, tingnan natin si Kwan para masariwa niyo. Yung tingnan yung galing ni Beatrix Luistro. Ito, ipapakita ko muna yung tinanong niya si Ginoong Duterte. Pakita muna natin, sariwain natin yung Kwan ni Beatrix. Dumoy raid, where 11 Chinese personalities were summarily brought and killed to Laod Quarry. The reason about why I asked about the mosque bombing and the killing of Jun Pala is I wanted to substantiate the courage that I saw on you when you initially expressed taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal, according to you. You are substantiate. Yes, Mr. President. Where's the proof? Mr. President, I'm anchoring my questions about the separate incidents from your initial statement that you are taking full legal responsibility Yes. to all the victims of war on drugs. You said both legal and illegal. Yes. Mr. President, you are a long-time prosecutor, correct? And of course, it is very fundamental upon us, all lawyers, the Yeah. requirements of due process. We are zeroing in on a particular individual now. Due process is the law which hears before it condemns. Due process is the law which requires notice and hearing. If you say so. Mr. President, I hope that we will be reminded that by due process, the end does not justify the means. Kanina po, tinanong din po kayo ni Honorable Brosas about the number of the victims of war on drugs. Tinanong po kayo about statistics, and you lamented na hindi nyo po alam or dala yung records. Now, I want to share to the public the statistics of the victims of war on drugs. Well, we are. Mr. President, this is from PIDEA. I think this is a consolidated effort of Karapatan, Global Witness, National Union of Journalists of the Philippines, the Supreme Court, Rappler, and the Philippine Drug and Enforcement Agency.
we have 6,252 individuals in police anti-drug operations as of May 2022. 27,000 to 30,000 individuals, including those killed vigilant style. 427 activists, human rights defenders, grassroots organizers as of December 2021. Land and environment defenders as of December 2020, 166. Journalists, media workers as of April 2022, 23 victims. Judges, lawyers, prosecutors as of December 2021, 66 victims. And mayors, vice mayors as of December 2021, 28 victims, Mr. President. Mr. President, my question is, when you implement war on drugs, did you strictly comply with the requirement of due process? Yes. Mr. Chair, I will wrap up. Thank you, Mr. President. Mr. Chair, it is my humble submission that contrary to the answer of the former president, I humbly believe that the former president and his war on drugs never complied with the requirements of due process. The statistics show, Mr. President, the huge number of victims of war on drugs. If my memory serves me right, during the time of Aquino administration, there are like around 200, and during the present administration, there are around like 200 victims as well of war on drugs. Given this statistics, Mr. Chair, this is almost or around 31,000 victims of war on drugs. If indeed they follow the requirement of due process, wala po dapat ganito karaming patay. At ang dapat, maraming kaso na pending in court. I hope all of us will be reminded by the fundamental law that no person should be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Okay. So yan ganun kagaling si Beatrix Luistro. So, tingnan naman natin ngayon. Sa isang banda may tinanong din siya dito. Tingnan natin, pakinggan natin ito. Ito. Ito naman. By Mr. President's own admission of his accountability. Di, karugtong ng pala yan. So, hindi ko na ipi-play yan. At dito naman tayo. So, in-interview siya dito. Ito, pakinggan natin ang interview sa kanya sa pagsuporta niya sa budget sa AKAP. Ayon naman po sa ilang mga kritiko, ma'am, ito po daw ay parang sumusulong sa pagkatamad ng ilan at panay na lamang ang sandal sa gobyerno imbis po na humanap ng trabaho at magsipag. Ano po ang inyong reaksyon doon? Hello, ma'am. One observation na ito pong poverty is already a perennial problem. And I beg to disagree na atin pong tinuturuan na maging tamad ang mga tao sapagkat the reality is marami naman pong Pilipino ang nagsisikap na umangat ang buhay, kumita ng pera, pero sadya lamang pong maraming mga challenges kung kahit sa kabila ng pagsisikap na ito ay patuloy pa rin ang kanilang mga pangangailangan sa buhay at hindi po sapat even the minimum wage upang harapin itong pangangailangan ng kanilang pamilya. I believe that the government is here to alleviate the poverty of our fellow Filipino citizens.
At ito pong AKAP na ito ay isang programang tunay na tutugon sa kahirapan ng atin pong mga kapwa Pilipino. So hindi naman po sa palagay ninyo, ayon pa rin sa mga kumokontra, ano po, na ito po daw ay salamin ng failure of government para makabigay ng trabaho, makabigay ng hanap buhay, imbis po na nagbibigay ng halos limos sa mga nangangailangan. With respect to the poverty as one of our social problems, no, Corina, ang tingin ko po ang kailangan natin whole of the government approach. Ibig sabihin kasabay po ng ating mga programa para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kapwa Pilipino ay bigyan din po ng tamang ayuda hanggang sa sila ay magkaroon na ng kakayanan na tumayo sa sarili nilang mga paa. Di bakit hindi mo na pinasok sa 4-piece? Yan naman 4-piece, may programa talaga. Yung AKAP wala yun. Hindi ako niniwala dyan kasi bigay lang ng pera kagad. Ano maubos yan? Ng 3,000. Isang linggo, ubos yan. Ang problema dyan, Attorney Bitrix, paano mo sabihin na makakatulong? Binibigay nyo sa mga tao may trabaho na minimum wage earners. So, I am totally lost. I cannot find any logic there. Yan po. Kaya paborito niya ang galit siya sa mga pumapatay sa tao. Paborito din naman ang akap-akap. Dito na tayo ngayon sa topic. Ngayon, bago tayo mag-topic, ipakita ko muna siguro mapagkatiwalaan naman itong survey na ito. Lamang siya sa kanyang distrito. Ang kalaban niya ni dating Congressman Abu. So, titingnan natin. So, ito daw yun, 58% siya sa distrito niya, sa 2nd District sa Batangas. Ang dating Congressman na si Congressman Abu ay 40.6% lang. So, iyan ibig sabihin, umepekto din talaga, sumikat siya ng uso sa mga Batanggenyo dun sa distrito. Tapos, tingnan natin ito ngayon. Ito, may papresenta ko sa inyo. At kayo na bahala siguro magsabi kung kasi kung ako tanongin nyo, hindi talaga ako conforme sa akap-akap na yan. That is a big shit. Nagpo-promote yan ng imbis na yung tao, mga Pilipino ay mapopromote yung pagiging marikhain sa isip at sa pagiging masipag ay naging matamad. Yan ang kanyan. Pati yung mga AX na yan. Dapat yan, binibigyan lang yan sa agaw buhay ng mga tao. Hindi po, may sweldo mga tao, bibigyan nyo. Ay, nako. Tingnan nyo ito. AX pala na programa yan, AX. So, ngayon, ladies and gentlemen, let us come to life. Let us go to reality. Okay. Mayroon tayong problema. Tingnan natin kung maayos ba itong yung pamimigay. Ang unang problema ko rito kay Attorney Bitrix, you are a lawyer. Siguro, total, tanggalan din naman ako ng lisensya, kakasundin kita ng disbarment. Kasi alam mo, batas, abogado ka,
bawal sa isang congressman o congresswoman na mamigay ng AX. Ang problema, ikaw pang namigay eh. Ay, sige na nga, hamunin na nga kita, pailan na nga kita ng disbarment. Kasi unang-una, inasahan kita na ikaw magtuturo sa kapwa mo congressman. Pagkatapos, lumalabas, sa kabila ng iyong pagiging magaling na prosecutor, ay magaling ka rin pala sa ayuda. It is prohibited. You know that. It is prohibited by the Constitution for any congressman or congresswoman to implement the program made by your law that you the one legislated. Kayong gumawa ng batas. Ang papel po ninyo sa konstitusyon natin, sa pamahalaan, ay tagagawa ng batas. Hindi po kayo tagapatupad ng batas. Ang dapat tagapatupad yan, sa ilalim naman ng Office of the President, yung DSWD. At bakit hindi DSWD ang namigay? Sabihin na natin, okay ang AKAP, okay ang AX. So bakit ikaw namigay? Kung gano'n ang ginagawa mo, Atty. Beatrix, with more reason na marami na rin akong ebidensya na talagang binigyan po ang lahat ng mga pumirma sa impeachment complaint kay Sara Duterte ng tig 150 million. Nakalista po, may listahan nga ako nakuha eh. Kompleto listahan ko, may listahan ako dyan. Ulitin ko, ilalabas ko ulit yun. So, nagagalit kayo sa mga korap, pero kayo mga korap din. So, tingnan natin, tumbukin na natin. Ang hinahabol ninyo kay Sara, 125 million. Ikaw, 150 million. Yung ibang kasama mo, congressman, 150 million bawat isa sa inyo. Ang pakiwari ko sa iyo, Atty. Beatrix, para kang isang prosecutor na sa karanasan ko, marami pong prosecutor ang nagbebenta ng kaso. Marami po akong kasong sinampa na biktima ng krimen. Binugbog, pinatay. Naisampa akong kaso. Tapos, dinismiss ng piskal. Paano kami makakuha ng katarugan yan? May mga kliyente ako na ni-rape. Dinismiss ng piskal. Ngayon, marami akong kakilalang abogado nagbibigay ng pera. Ikaw na nga yung biktima ng karahasan. Ikaw na nga yung namatayan. Ikaw pa magbibigay ng pera sa piskal. Ganon po ang nagiging papel ninyo, Beatrix. Ang hindi ko maawatan, December 2, meron ng sinampang impeachment complaint. At alam mo naman yan sa Section 3, Article 11 ng ating konstitusyon, nag-uutos sa paragraph 2 na sa oras na maisampa ang reklamo na verified complaint, ay kaagyat sa loob ng 10 calendar days, session days, ay wala pong choice ang Secretary General ng House of Representatives, kundi ipasa sa plenaryo ang reklamo. Basta kay ang reklamo, mayroong nakakabit na tinatawag namin na verification and certification. Sa verification po, ang isang reklamo ay verified kapag ganito. Nag-execute ka ng affidavit na kung saan diniklara mo sa affidavit na nabasa mo ang lahat ng laman ng reklamo na sinulat doon at naintindihan mo ang lahat ng mga sinulat doon na nabasa mo at lahat yan ay personal mo na alam,
o di kaya yung iba naman na hindi mo alam ay nakabase sa authentic records. Yan po ang verification. Ngayon, kung verified na ang reklamo, sigurado ka verified yung unang reklamo na sinampa noong December 2, 2024. Unang impeachment complaint. Anong nangyari? Pinatulog ni Secretary General. Ikaw, congresswoman ka, dapat nakialam ka. Next, December 4, may nagsampa naman bagong kaso. This time, mga grupo naman ng makabayan congressmen. Sila ni Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, at saka si Congressman Raul Manuel ang nag-endorso. Ang nagsampa dyan ay yung mga pari. Tapos, mayroong batas tayo na sa loob ng 10 session days ay ipasa doon sa pinaka-plenaryo kay Speaker. Hindi pinasa. Pinatulog. May kapangyarihan ba ganun si Secretary General? Wala. At dahil hindi mo pinasa, ano po ang kasalanan mo? Ikukulong ka po, Secretary General, ng kasong usurpation of authority. Akala mo may kapangyarihan ka magdesisyon kung ipasa mo ang impeachment complaint o hindi? Sigurado naman ako, verified yun. Mga magagaling abogado lang, nakinig ko eh. Eh, di ibig sabihin, tama, nasunod. Ang pangatlo, December 19, nagsampa. Ito naman ay inendorso ni Congressman Gabriel Burdado ng Naga City. Anong nangyari? Binangko, natulog din. So, ibig sabihin, hindi po ako convincing sa inyong ginagawa mga congressmen. Pati sa iyo, Miss Attorney Beatrix. Kasi kung talagang genuine ka, ang effort mo to get justice from the what we can call as the pocketing of 125 million by Sara Duterte. Eh sana, noon pa, gumalaw ka. My problem is, I cannot reconcile with justice if it is a part of justice or if it is a work of justice. Na noong February 5, lahat-lahat kayo, 215, sabay-sabay pumirma. Pati yung mga pumirma sa unang 3 complete, pumirma din doon. Why it took you so many months? So, how many months? December, January, February, almost 3 months. Why it took you almost 3 months to sign the impeachment complaint? Pareho lang naman ang laman nung pinirmahan ninyo kung ikumpara mo sa unang sinampa, pangalawang sinampa, pangatlong sinampa. Nagkaiba-iba lang ang paggamit ng salita. Different ang styles of writing, but then the contents and the substance are the same. Kaya tuloy, binalibag kayo ni Chis Escudero, eh ano ba kayo nang ginagawa? Langan-langan kayo. Kung kayo nga ayaw na magmamadali, kami pa maapurahin nyo. Ganon ang katwiran ni Chis Escudero. Eh kung December 2 pa lang, December 4, kinasan nyo na. Kaya, wala. Lahat, all the things that you earned, all praises that you earned from me, nawala na biglang parang bula. Ang lahat ng paghanga ko sa'yo po nawala. Kumbaga, isa ka rin pala. Ganun lang, simple. Kurap ka rin pala. Ganun lang kasimple, Attorney Beatrix. At bakit makikialam ka sa pera na yan? Nakita ko 2 lang ata, 2 lang atang 1,000 ang binunot eh. So ngayon, isa pa naging problema sa ginawa ninyo, Attorney Beatrix. Sa utos ng ating konstitusyon, aaksyonan ng 10 araw.
ang lahat ng impeachment na reklamo na pagkasampa doon sa Office of the Secretary General. So ngayon, ang lahat ng reklamo na impeachment complaint kapag binasura ng Kongreso ay dismissed. Ibig sabihin, dismissed. So kung dismissed, ibig sabihin, hindi ka na pwede magsampa ulit ng panibagong impeachment complaint o reklamo sa loob ng 1 taon mula nung na-dismiss. Ang impeachment na reklamo pag sinampa, 2 bagay patutunguhan, ma-dismiss o mag-successful. Kung mag-successful, aakyat sa Senado. Kung aakyat sa Senado, ganun din ang epekto. Hindi na pwede makapagsampa ng bagong impeachment complaint sa loob ng 1 taon. So ngayon, tanong, ano ba ginawa ninyo, Attorney Beatrix, sa 4 na reklamo? Sabay-sabay po ninyo ito pinag-usapan sa plenaryo. At ang pinirmahan ninyo lahat, hindi ko alam kung gaano nyo nabasa, gaano kabilis kayo mabasa, 32 pages, pati yung mga annexes, dami-dami. Hindi ko alam kung in 10 minutes makukuha nyo basa yon. That's another question. 215 kayo. Sabihin na natin, may tag-isa-isang kopya kayo ng 215. Hindi pa rin kayo pwede kang magsabay-sabay na pipirma. Isa lang po ang tao na kung saan kayo ay manunumpa. Si Reginald Velasco lang. Iisa lang siya. So pipila kayo ng 215. Tapos ano ang susumpa? Kasi verification. Tatanungin ka ni Reginald Velasco, nabasa mo ba ng buong buo yung reklamong impeachment na pinirmahan mo? Pipirmahan mo? Sabi mo, oo. Ilang minuto yan? Sabi natin 5 minutes. O, naintindihan mo ba lahat ng binasa mo? Sabi, oo, another 5 minutes. Personal mo bang alam ang lahat ng mga binanggit dito na nakasulat? Sabi mo, oo, o another 5 minutes, 15 minutes na. Kung mayroong isang bagay dito na hindi personal alam, hindi mo personal na alam na mga binanggit mo rito, mayroon ka bang pangsuporta na authentic na dokumento? Sabi, oo, 20 minutes. Di 20 minutes, perma. Sa pagpirma, 5 minutes din, 5 seconds. 20 seconds plus 5 seconds. So, 25 seconds. So, casually, 30 seconds ang bawat isa. Tapos next, sunod na naman ang panibagong congressman. Parang pumipila sa communion. Oh, another 30 minutes, so 1 minute. So 215 kayo divided by 2 is 57 na lang and a half. Sabi na 57 na lang. So 57 minutes. 1 oras. Tuloy-tuloy yan. Walang jingle-jingle yon. Tuloy-tuloy kayo. Sa tingin mo ba hindi mapapagod si Reginald Velasco? Ibig sabihin, sa loob ng 1 oras, pumipila kayo. Ganon ang ginagawa nyo. Patunayan nyo pa nabasa. Kaya kung ako nagpapasumpa sa inyo, tatanungin ko, anong ginalagay mo sa paragraph 1? Paragraph 2, huli kita kung hindi mo nabasa. So ano ngayon? Yan po ang pinaka-problema kung bakit nag-antay pa kayo matagal. Kini-question kayo ng kalaban ng mga grupo ni Sara na hindi po totoo na nakapirma ang 1/3 na congressman sapagkat po ay imposible po na mangyari na nakapirma sila. Sa dami nila. Sa isang ano lang, mga 2 oras na sila doon ata. So ganun ang unang tanong sa inyo. At kung ako pang abogado ni Sara Duterte, ipatawag ko isa-isa ang congressman. At i-cross-examine ko bawat isa kung anong alam nila sa bawat salita na nakalagay ron. At kung hindi sila makasagot, sasabihin ko lang sa mga senador, Your Honors, the jurors, I move that
Congressman Bato Balani, halimbawa, Bato Balani ang pangalan, the signature of him shall be removed, stricken off the records, and he will be considered as having not signed. Because he did not know, he cannot answer what did he read. If he cannot answer, then it means that he did not read it all. Therefore, there was no verification. Tapos, kung makakuha ako 100 mahigit, tumba ang impeachment. Mahigit 200 yan, sigurado hindi makakasagot yan. Hindi naman kahit abogado pa yan, hindi makakasagot yan. Pag nakasagot siya, tatanungin ko sa isa-isa, sa mga detalye nilagay, kung kaya sagutin. Ganun po ako kagaling na abogado. Pag ako mag-cross-exam, hanapin ko kung saan ang weakness ng mga testigo, pag-aralan kita bago kita tatanungin. Kung ma-produce ko, mabawasan ko na ngayon na 150, wala na, bagsak na yan kasi so hindi na abot sa 1/3 na congressman, dapat 1/3 na congressman ang pipirma. Kung may 3, ang bilang ko diyan ay dapat 316, hindi 306. Kasi mga namatay ang iba, natanggal ang iba, pero 316 pa rin. Sa 316 at 315, 316 divided by 3, that is 105 times 3, 315. May sobrang isa. So gawin mo lang 106 dapat na pupirma. Kung tanggal ko lahat dyan at 100 na matira, di panalo si Sara Duterte. Ganun na po kasimple yan. Ganun po kasimple ang akala nyo, basta-basta lang kayo pumirma. Kung ako ang abogado ng kalaban nyo at may reklamo kayo sa kalaban, doon kita dadalihin sa verification. At kung hindi mo masagot ang verification, dismiss ang kaso. Doon pa lang yun, ha? Ngayon, babalik tayo doon sa anong ginawa sa 4 na reklamo. Doon lang ang tinanggap nila yung 4th complaint. Kasi 215 sila pumirma doon. Anong ginawa na sa 3 na unang complaint? Archive. Anong ibig sabihin ng archive? Moot and academic na siya. Sinampa, inaksyonan. Ibig sabihin, initiated. Initiate, pero archive, dismissed. Ang sinasabi ng mga congressman dyan, ang sabi ng Supreme Court sa mga desisyon, it is considered as initiated if and only if the impeachment is verified and has been given in 10 session days to the plenary of the House of Representatives, and the House of Representatives gave an initial action of endorsing the same to the Committee on Justice for them to scrutinize the same. Ganon ang nakasabi. Pero doon naman nagkamali ang Supreme Court. With due respect sa Supreme Court, mali po kayo sa pagsasabi na Committee on Justice. Bakit po? Kasi pag binasa mo yung konstitusyon, nagsasabi, ibigay sa proper committee. Hindi nagsabi na Justice Committee. Proper committee. Ano ba yung proper committee? It could either be any of the committees. Ngayon, nag-motion si Manix Dalipi, yung majority leader, na i-archive. Ano ibig sabihin i-archive? Itago sa baul. So kung itago sa baul, hindi na magagamit. Ibig sabihin, dismissed. May action na. Inaksyonan at dinismiss nila, binasura nila. With that, nauna yon. So bawal na ngayon ang 4th impeachment complaint na tanggapin. Yung nauna, yung number 2 complaint, yun na po, inaksyonan na ninyo, initiated na siya. Delikado. Naku. Mananalo tuloy si Sara sa ginagawa ninyo. Tapos, isa pang problema ninyo. Akala ko ba magaling kang abogada, Beatrix?
Hindi mo ba binasa yung verification? Naku, basahin yung verification. Nakakahiya. Hindi nyo nilagay ron sa inyong affidavit na nabasa nyo yung reklamo. Hindi nyo rin nilagay na naintindihan yung reklamo. Hindi nyo rin nilagay na personal nyo alam ang reklamo. Hindi nyo rin nilagay na yung mga hindi nyo personal na alam ay nakabase sa authentic records. Kaya, nadidelikado yan. Baka i-grant, pagbigyan ng Supreme Court, ang petition ni Sara Duterte at saka mga Davao lawyers na ibasura ang impeachment dahil nilapastangan nila ang proseso sa pagsagawa ng complaint. Binanggit ko na sa inyo ang paglalapastangan. Yan po ang aking problema ngayon. Kayo mga congressmen, magalit na kayo kung magalit sa akin. Ang katotohanan dyan, pumirma kayo dahil sa pera. Ibig sabihin, naghanap ang tao ng katarungan kay Sara Duterte. Hindi niyo binibigyan pag hindi kayo binibigyan ng pera. Kumbaga, para kang judge, hindi mo dinesisyonan kung hindi kayo binibigyan ng 150 million kada isa. Ganon po ang aking masabi niyan. Kaya, Ma'am Beatrix, I would rather tell all your voters there in District 2, do not vote for Attorney Beatrix. She's another, sabihin ko na, she's another corrupt person. Anhin mo ang talino ng tao kung corrupt. Kaya kayo, kung buboto kayo, mas mabuti pa piliin nyo puro bago. Huwag nyo iboto puro BBM. Lahatin mo na, wag niyan. Huwag nyo iboto lahat ng mga DDS. Lahatin nyo yan, huwag nyo iboto. Oh, ayan, magaling si Heidi Mendoza. Sigurado yan. Napatunayan na po kasi ang katapatan ni Heidi Mendoza. Siya ay dati po na Commission on Audit Auditor. At siya po maraming mga inalok sa kanyang pera para lumuhod sa kanyang mga ebidensya at testimonya laban kay General Carlos Garcia na taga-Abra na nasentensyahan. Dahil dang controller siya ng military, dami niyang ninakaw na pera. Ganon po yung record ni Heidi Mendoza. Nagretiro siya, simpleng babae lang. Ang kinikita niya, pension lang. Hindi siya maraming ibang auditor sa kuwa, yumaman. O siya, kita mo, hindi ka makapakuan hindi ka makapabeki-belo Halata ko naman, hindi makapabeki-belo mahal-mahal pa naman ang asawa ko, magpa-facial lang. Naku, sakit ang ulo ko. Ganun po yun. At least nagbibigay lang ako sa inyo ng kuro-kuro para ma-increase ang inyong kaalaman. Ngayon, sino pang ibang inaalok ko na para maging kandidato na bubuto niyo sa pagkasenador? Masahan nyo rin yan si Atty. Sani Matulak. Si Atty. Sani Matulak po ay kagaya ko rin po, galing kami pareho sa Mindanao State University, Marawi. Senior ko yan, 1 taon. Pero magkakilala kami noon pa man sa Mindanao State University sa Marawi. Tapos, ang track record niya, hindi siya nagpayaman na abogado. Hanggang ngayon po ay puro mga maralitang mga manggagawa ang kanyang tinutulungan. Kapareho din siya ni Atty. Luke Espiritu. Mga maralitang manggagawa din ang tinutulungan. Pasalamat ka ako nandyan sila. Kasi kung wala sila, sino pa kayang abogado tutulong? Kasi to tell you honestly, kahit sinong abogado dyan, mas gusto nila yung kliyente na nagbabayad. Ganun lang po kasimple.
Naranasan ko rin yung unang kaso ko na ipananalo na nawakan ko. Asawa ng magsasaka ang client ko. Ipanalo ko ang kalaban namin, multi-millionaire, dyan sa Gapan o sa RTC Gapan. O sa nanalo ako dyan. Libel case. Ang binayad sa akin, 3 itlog ng manok Tagalog at isang inahin na manok Tagalog. Yan po ang unang attorney's fees ko. Lugi pa ako sa gasolina ko sa Toyota Corolla na pumupunta sa Gapan para maghihiring. Kinikwento ko lang sa iyo ang aking mga karanasan. Dapat, pag abogado ka, hindi na kailangan na maging congressman ka para ikaw ay masigasig. Gusto mo makatulong? Mas marami ka matutulungan kung ikaw ay maayos na senador, maayos na congressman. Ang pagtulong mo ay makapag-isip ka ng pinakamagaling na batas. Hindi yung iniisip mo ayuda rito, ayuda ron. Kaya nga mga utak ng lahat, utak ni Willie Rebillame, gusto ko matulungan mga mahirap kasi nung ako hindi ako senador, hanggang 600 lang na mga tao na bibigyan ko ng tulong. Ano bang talent mo? Pagbibigay lang ng ayuda, ikaw wala ka ng pera. How can you help? Nang ibig mo sabihin, lahat ng sweldo ng pagkasenador, magpapasa ka ng batas dyan para ipamimigay mo lahat ng pera? Para kang si Beatrix Ruiz Luistro. Ganon din yan siya, no? Pero mas mabuti na namimigay, sa totoo lang, kaysa yung nagnakaw. O, si Lito Lapid, ang dami-dami ng mansion. Ang pinakahuling mansion binili niya doon sa Anbayacob. May mansion siya dalawa sa Amerika, Las Vegas. May mansion siya na isa dyan sa Philinvest, sa Quezon City. May mansion din siya sa Purak, dalawa. May mansion din siya sa Angeles City, isa. May mansion pa siya doon sa Espanya, isa. Sa Baguio, isa. Sa Magallanes, Makati, isa. Anak ng weting. Kung isang mansion ay sabi mo 50 million lang, sa 10, 500 million na kagad yan. Matindi si Leon Guerrero sumakay sa kabayo. Kinakahiya ka po ng Kapampangan. Ha? Kinakahiya ka po ng mga kabalin mo. At ever since na naging gobernador ka, kinita mo ang lahat ng mga kwari sa lahar. Ang daming pinatay na makapampangan ng lahar. Tapos yung dugo at buhay nila, doon nakasalalay. Tapos gagawin mo lang, ibenta mo lang, makakakuha ka ng 1 million a day. Ito pa si Bong Revilla. Si Budos King. Ininsulto mo talaga yung mga tao eh. Bakit hindi ka magsalita na maayos? Pasayo-sayo ka pa, Budots. Pareho lang ka ni Lito Lapid. Tapos, top-notcher pa kayo. Ito pa si Erwin Tulfo. Sana pagbigyan ng aking petition na ipa-disqualify siya. At ladies and gentlemen, matapos ko lang ito, may sasampa po ako sa Supreme Court na petition para sa buong Pilipinas. Even though I'm not a senator, or even though I am not a congressman, this thing that I will do is a thing that will change the lives of the Filipinos. Sigurado po ako. At hanggang dyan lang muna tayo at marami na pong salamat sa inyong lahat. Magandang umaga po, Congresswoman Jerbil Beatrix Luistro Ayuda Pamor. Sir Brian Brian Anatado,
Seven Samurai, itago mo na lang natin ang secret pogo, protector ng Purak. Hindi pa rin inaamin, no? Yung anak mo, ang nagpalayas, Lito Lapid, ang anak mo na babae, na immigration officer, ang nagpalayas ng mga pogo na Chinese doon sa sa eroplano sa Macapagal Airport. So Mian ano to? Panda, asa ba salamin ko? Mian Panda Sirwan pala. Tapos si Emerita Jonila Riojo, Olalia, Sunny Day, sino pa? Si Ronel Santiago, Francis Villostas. Talakay mo naman ang impeachment ni Sara at nang malaman namin ang opinion mo at ipaliwanag mo sa amin ang tungkol sa mga batas na yan at ipadama mo kay Escudero. Sa sunod na, patapos na ako. Okay. Ani Gonzales, Ma'am Heidi Mendoza for Senator, Dynamic Force, Ronel Santiago, Gan, Sunny Day, Alolaya. Tapos, sino pa? Tonyo Gamba, Cheryl Andres, si Ben Lopez. Tama to, engineer. Pera ang labanan dyan sa Congress. Magnakaw billions talamak. Walang konsensya na nako, lahat ng abogado diyan sa Congress magnanakaw eh. Pasensya na. Yan talagang impression ko. Pasensya na po. Cheryl Andres Alolaya, pero hindi pa kayo na-disbar. Ben Lopez, Andrew Escalante, J.D. Adaven, Lodimer Kapage, sino pa? Dynamic Force, Fitch, ICC Tech, fake news. Oo nga, na-fake news tayo to sa ICC na yun. Andrew Escalante, ang pakiwari ko sa fake news, pinalabas na Malacanang para lamang matabunan yung mga issue sa pagbagsak ng Isabela Bridge, yung na-discover ng Supreme Court na ninakaw pala yung 90 billion sa PhilHealth. Tapos yung mga budget na kinuha pang budget ng PhilHealth, binaboy pang budget ng 2025. Tapos nagsiresign pa yung mga tao ni Bongbong. Nako. Nelson Dingding, Mamerto Lawrence, Attorney Toto, baka hanggang salita lang yan at wala naman mangyari. Kasuhan nyo ang mga sangkot kasi nakasawa ang mga expose nyo. Walang mangyari. Alam mo, Mamerto Lawrence, hindi po lahat ng expose ay pwede mong ikaso. Okay? Kagaya ng impeachment, hindi ako pwede nakasok pag walang congressman na nakapirma. Okay? Ronel Santiago, Sunny Day, Luis Daza, Dynamic Force, Jose Rosal. Come here. You shout out. Come here. What Tashima? Judy Batan, hindi ka naman maka-file ng impeachment complaint. Paano kung mag-file? Walang congressman na pipirma. Akala nyo ba pwede kahit sino pwede mag-file? Dapat yung tandaan nyo po, makapag-file ka lamang kung may congressman na pipirma. Pag walang congressman, wala. Tumahimik ka. Lexti, Romel Garcia, Mamerto Lawrence, Renato Onarino, Drawback Vibranium, Jalgas Gisolga, Renato Inorino, Bibian Sarimo, Yoy Ong, Kalbunyog, Katotohanan, Dr. Atty. Toto Kausing. Sabi, now nuisance, tomorrow a legend. Okay Francisco Pamulaklakin, maayo, noong una, believe ako sa iyo, ngayon hindi na. Unfollow mo na ako. Huwag ka na mabilib sa akin. Mangulam, Renato
si Tulfo family, ireklamo mo. O bakit? Oo, ireklamo ko. Nasampan ko na ng disqualification. Baka Tulfo ka lang eh. Okay lang po. Buti nakinig ka rin kahit makatulfo ka. Vivian Saremo, Mang Uulam, sino pa? Crispin Rivera, Mayap Abak. Kasyong Probinsyano, sana nga dalawa na lang klase ang leader natin ang makaupo. Pera, ang dati pera may patayan. Okay? Sige, yung part-time kasambahay sa bahay ko, hindi pumapasok kapag may bigayan ng akap. Nako, pairwisyo talagang akap din. Hindi Dabin. Miguel Mislang, tama ka dyan, Doc Engineer Toto. Naging tamad ang tao. Manguulam. Romel Cabanayan. Vivian Saremo. Ang maganda kasi Engineer Toto, give and take yung mga school dahil nag-aral sila ng school nila. Hanapin din nila ang trabaho. Renato Inorino, sino Mang Ulam, sino pa? Fernie Pinto, si Jordan, Drobac Vibranium, okay? Renato Inorino, Almorio Quijano, Jerry Villan, Sila V. Oy, kumusta po, ma'am? Tawagan kita. Makapal ang mukha niyang Luistro, asa na ang asawa niyang ng rape. Aurelio Kakatapado, tatawagan kita. Ang dami ko ng utang sa iyo, Ma'am Celia B. Okay po. Magandang umaga po.